Mga Kapinoy, kung nasa Umowa Zlecenia or mandate contract kayo dito sa Poland, may bagong batas na pumasok simula July 8, 2026 at malaki ang epekto nito sa mga Pinoy na nasa mandate contract. Ang buong detalye, kasama ang mga benefits na baka hindi ninyo alam na meron pala kayo. Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli Castillo. Dzień dobry mga Kapinoy. Marami sa atin dito sa Poland ang matagal nang naghahangad ng normal na kontrata. Yung tipong may proper vacation, may sick leave, may seguridad sa trabaho. Hindi lang basta Zlecenia na kahit kailan pwede kang tanggalin. Deserve din natin ang ganong benefits dahil pareho lang tayong nagtatrabaho ng tama. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang bagong batas na baka sagot na sa matagal ninyong inaantay. Pinirmahan ni President Nawrocki noong April 2, 2026 ang bagong batas tungkol sa PIP, yung Państwowa Inspekcja Pracy or Labor Inspectorate. Ang PIP ay parang dole natin sa Pilipinas. Sila nagbabantay kung tama ang pagtrato ng employer sa ating mga empleyado. Mula July 8, 2026, pwede na nilang baguhin ang klase ng kontrata mo mula Zlecenia or B2B to regular na Umowa o Pracy kung sa totoong trabaho mo, parang regular employee ka na pala. Kung may Umowa Zlecenia ka pero ganito ang sitwasyon mo, listen to this. May fixed schedule ka, halimbawa 8 a.m. hanggang 4 p.m., may supervisor na nag-uutos sa iyo araw-araw at gumagamit ng gamit ng company at ikaw mismo ang gumagawa ng trabaho, hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Kung tama lahat ng yan, malaki ang chance mo na dapat Umowa o Pracy ang meron ka. Pero, hindi lahat ng mandate contract ay pasok dito. Kung totoong malaya ka, walang fixed schedule, walang boss na nag-uutos at pwede kang tumanggap ng ibang kliyente, legit yan na mandate contract at hindi ito mababago ng bagong batas. Gusto ng gobyerno na tapusin na ang tinatawag nilang umowy śmieciowe o junk contracts, yung mga sitwasyon na dapat sana regular employee ka na pero pinipilit kang tanggapin ang mandate contract para makaiwas ang employer sa obligasyon nila sa iyo. Kondisyon din ito ng European Union para makuha ng Poland ang recovery funds. Paano ang proseso? Dalawang steps ito. Una, kapag nakita ng inspektor na mali ang klase ng contract, hindi agad babaguhin. Bibigyan muna ang employer ng warning at instruction na ayusin ang sitwasyon. Kung hindi susunod ng employer, doon lang lalabas ang desisyon na palitan ang kontrata papunta sa Umowa o Pracy. Pangalawa, pwede pa ring mag-apila ang employer at empleyado sa labor court at maihinto muna ang implementation habang nasa process ang apila. And this is the most important kapag na-convert ang contract mo at napalitan ng Umowa o Pracy. Ito ang makukuha mo. May paid annual leave ka na, kasama ang maternity leave kung applicable, may paid sick leave. Kahit magkasakit ka, may sahod ka pa rin. Protektado ka laban sa biglaang pagtanggal sa trabaho. Ang ZUS contributions mo, sasagutin na ng employer kaya mas secure ang pension mo sa future at mas malinaw na job security dahil regular employee ka na. Pero, honestly, pag naging Umowa o Pracy ang contract mo, may pagbabago rin sa buwis at ZUS deductions. Minsan, bumababa ang take-home pay mo kahit tumaas ang protection mo. Kaya alamin muna ang epekto ng sahod mo bago mag-file ng reklamo. At babala, hindi ito automatic mga Kapinoy. Sinabi mismo ng bagong Chief Labor Inspector, Janusz Krason, na walang basta-basta nagpapalit ng contract. Titingnan muna ang totoong sitwasyon bago maglabas ng desisyon. At kahit makonvert ang contract mo, pwede pa ring humabol ang ZUS at tax office sa mga nakaraang 5 taon. Hiwalay ito sa desisyon ng PIP. Para naman sa mga employer, may 12 months silang amnesty period hanggang July 8, 2027 para kusang loob nilang ayusin ang mga kontrata nila nang walang multa. Pero
hindi kasama dito ang utang sa ZUS at buwis. At kung sa tingin mo, mali ang klase ng kontrata mo, pwede kayong mag-file sa Okrengove Inspectorat Pratse, yung Regional Labor Inspection Office na sakop ng location ng company mo. May list sa website ng PIP at huwag mag-alala, hindi malalaman ng employer kung sino ang nag-report dahil unannounced ang mga inspeksyon. Maaaring tanong ng marami sa inyo, paano kung na-convert ang mandate contract papuntang Umoba o Pratseong? Kailangan mo bang mag-apply ulit ng TRC? Ang sagot, hindi at good news ito. Sa batas ng Poland, ang pagpapalit ng mandate contract to Umoba o Pratseong sa parehong employer ay hindi nangangailangan ng bagong TRC application at hindi rin kailangang baguhin ang desisyon basta pareho pa rin ang employer, pareho or mas mataas ang sahod at pareho ang trabaho mo. Favorable change ito para sa iyo. Walang problema ang residence permit mo. Pero tandaan, sa bagong batas may obligasyon ang employer ninyo na ipaalam sa Immigration Office ang pagbabago ng contract ninyo sa loob ng 15 working days. Kaya i-follow up ninyo sa HR or sa employer ninyo kung nagawa na nila ito. Para sa sarili ninyong proteksyon, kailangan meron kayong kopya ng bagong contract ninyo dahil kakailanganin ninyo ito sa susunod na TRC renewal or permanent residence application ninyo. At kung pending pa ang TRC application ninyo tapos nabigyan kayo ng bagong contract, isubmit ninyo agad ang Umoba o Pratseong sa file ninyo or isubmit sa lawyer ninyo kung meron kayo. Mas malakas pa ang Umoba o Pratseong bilang basehan ng TRC kaysa mandate contract. Kaya nakakatulong pa ito sa application ninyo. Bilang pasasalamat, may monthly 2,000 pesos giveaway tayo para sa ating mga followers at subscribers. 6 na lucky winners ang mapipili bawat buwan. Para makasali, follow my Facebook page at subscribe my YouTube channel, Pinoy in Poland with Oli. Like, share, comment at engagement is the most important sa mga posts at videos. At manatiling active sa page ng Pinoy in Poland with Oli. At baka ikaw na ang susunod na winner. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.